Magandang gabi, Binibining Christina at aking mga kamag-aral. Ako nga pala si Robbie Ann Godoy na mag-uulat ng buod ng kwento ng ikapitong kabanata ng El Filibusterismo, si Simon. Bago ko ito iulat, aking ipapakilala muna ang dalawang tauhan sa kwento. Simon. Si Simon ay isang mayamang mag-aalahas, matalik na kaibigan at tagbagpayo ng Kapitan General. Makapangyarihan siya, kaya't iginagalang at pinangingilagan ng mga Indio at Praile. Basilio, isang mag-aaral ng medisina na anak ni Sisa at kasintahan ni Julie. Si Simon, isang gabi, dinalaw ni Basilio ang puntod ng kanyang ina sa kagubatan. Pabalik na sana si Basilio ng bayan nang may nabanaag na liwanag sa gubat at may narinig na mga yabag. Pumunta ang anino sa kanyang kinaroroonan kaya't nagtago agad ito sa puno ng balete. At nakitang nandoon si Simon na mag-aalahas. Inalis nito ang kanyang salamin at nag-umpisa sa paghuhukay. Habang pinapanood ni Basilio si Simon ay may nagbalik na alaala sa kanya 10 taon na ang nakalipas. Siya ang tumulong sa paglilibing sa kanyang ina na si Sisa at kay Elias. Nagulintang si Basilio sa kanyang natuklasan, ngunit ito ay lumapit upang tumulong nang makita niyang pagod at patigil-tigil na si Simon sa paghuhukay. Nagpakilala si Basilio at sinabing tinulungan siya nito na ilibing ang bangkay ng kanyang ina at ni Elias, kaya't siya naman ang nagbigay ng tulong kay Simon. Binalak ni Simon na patayin si Basilio upang manatili ang kanyang lihim, ngunit alam niyang parehas lang sila ni Basilio nang nais makapagganti. Ipinagtapat ni Simon kay Basilio ang kanyang ginawa sa loob ng paaralan ng wikang Kastila. Hiningi niyang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay-pantay na karapatan ang mga Pilipino at Kastila. Ayon kay Simon, ang mga hiling na ito ay ang pagpawi sa kanilang pagkamamayan at pagkapanalo ng mga naniniil. Dagdag pa niya, ang pagdadagdag ng isa pang wika ay hahantong sa di pagkakaunawaan. Taliwas naman ang paniniwala ni Basilio. Aniya, ang Kastila ang siyang magbubuklod sa mga pulo at makakapagpalapit sa mga Pilipino sa pamahalaan. Hindi sinang-ayunan ni Simon ang sinabing ito ni Basilio. Ani ni Simon, ang wikang Kastila ay kailanmay hindi magiging wika ng pangkalahatan dahil bawat bayan ay may sariling wika na kaugnay sa damdamin at kaugalian nito. Sa huli ay hinikayat ni Simon si Basilio na makisali sa kanyang planong paghihimagsik laban sa pamahalaan ng Kastila. Ngunit hindi pinaunlakan ni Basilio ang paghihikayat ni Simon dahil naniniwala ito na walang katapusan ang karunungan. Ang galing ng tao ang siyang magiging paraan upang maging malaya ang lahat ng tao. At doon na po nagtatapos ang buod ng kapitong kabanata ng El Filibusterismo. Maraming salamat sa pakikinig.